Ang konstruksyon ng bagong Bangko Sentral ng Pilipinas, BSP, Security Complex sa New Clark City, NCC, Capas, Tarlac ay opisyal ng umuusad papuntang procurement at bidding stage para sa mga lokal na general contractors ngayong unang bahagi ng 2026. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Ang proyektong ito ay may tinansyang kabuuang halaga na 40 bilyon hanggang 50 bilyon pesos na popondohan gamit ang sariling capital reserves ng BSP nang hindi umaasa sa national budget. Ang target na pagtatapos ng buong pasilidad ay sa taong 2028. Itatayo sa isang 31.1 hektaryang campus sa loob ng National Government Administrative Center, NGAC, pinangunahan ng kilalang lokal na kumpanya na ADA, Incorporated. Ang disenyo nito ay nagwagi pa sa 2022 Architecture Master Prize dahil sa pagiging moderno, eco-friendly, at ligtas. Ilipat ang mga kritikal na operasyon ng Central Bank mula sa Metro Manila, gaya ng pasilidad sa Quezon City. Layo nitong masiguro ang business continuity o tuloy-tuloy na serbisyo ng Bangko Sentral sakaling magkaroon ng mga kalamidad o krisis sa Kalakhang, Maynila. Ayon sa Annual Procurement Plan ng BSP para sa taong 2026, nakalaan na ang competitive bidding para sa pagkuha ng general contractor na magtatayo sa parehong restricted at semi-restricted zones. Mahigpit na ipatutupad ng mga Pilipinong kumpanya lamang ang maaaring sumali sa bidding dahil sa mga sensitibong isyu ng pambansang seguridad. Dahil dito, ang malalaking lokal na kumpanya tulad ng DMCI, DM Kensanji Incorporated, ay nagpahayag na ng interes na sumali sa bidding sa pamamagitan ng isang consortium. Ang 31.1 hektaryang lupain ay hahatiin sa dalawang bahagi. Dito itatayo ang modernong security plant complex na gagamitin para sa pag-imprenta ng pera, currency printing, paggawa ng mga barya, minting, at pag-refine ng ginto. Dito naman ipaposisyon ang mga executive offices, isang Advanced Data and Command Center, IT at Cybersecurity Systems, Research Academy, Museum, Sports Complex, at mga commercial stalls na bukas para sa komunidad. Kasabay ng pag-usad ng complex, kasalukuyan ding inaayos ng Bases Conversion and Development Authority, BCDA, ang pagtatayo ng dedikadong BSP access road sa loob ng NCC upang masiguro ang madaling pagpasok at paglabas ng mga supply. Patuloy din ang feasibility study para sa railway line na magkokonekta sa Clark International Airport direkta patungo sa pasilidad. Ang bagong headquarters ay idinisenyo upang maging isang global benchmark para sa mga eco-friendly na pampublikong gusali. Target nitong makakuha ng LEED certification, Leadership in Energy and Environmental Design, sa pamamagitan ng paggamit ng renewable energy, mga pasilidad para sa water at waste recycling, at malalawak na open green spaces na layong pangalagaan ang kalusugan ng mga empleyado nito. Samantala, inilunsad ng Ayala Land ang Metro Nuvali, isang 200 ektaryang bagong Central Business District, CBD, sa gitna ng Calabarzon, na naglalayong maging pangunahing sentro ng negosyo at pamumuhay sa Timog Luzon. Inaasahang magdadala ito ng bagong kaunlaran, oportunidad, at konektibidad sa rehiyon. Ang paglulunsad ng Metro Nuvali ay malaking balita para sa Rizon South at sa buong Calabarzon dahil tinuturing itong susunod na pangunahing sentro ng negosyo sa labas ng Metro Manila, na mag-host ng mga modernong opisina at BPO. Mananatili ang focus ng Nuvali sa pagiging eco-community, na may mga green space, parke, at infrastruktura na nakatuon sa sustainable na pamumuhay. Mas mapapadali ang pag-access dito sa pamamagitan ng mga pangunahing kalsada tulad ng SLEX,
Calex, at sa hinaharap ay ang Carmona-Biñan Link Road at North-South Commuter Railway. Maraming stakeholders ang positibo sa proyektong ito dahil sa pangmatagalang vision ng Ayala Land at sa mabilis na pag-unlad ng rehiyon. Ang layunin ay magbigay ng oportunidad sa mga lokal na residente upang hindi na kailangang magbiyahe pa sa Metro Manila para magtrabaho o magnegosyo. Gayunpaman, may mga hamon din, tulad ng alalahanin ng ilang residente tungkol sa posibleng paglala ng traffic, na isang karaniwang isyu sa mga lumalaking urban area. Ang tagumpay ng proyekto ay nakasalalay sa mahusay na pamamahala sa infrastruktura at transportasyon. Sa kabuuan, ang Metro Nuvali ay inaasahang magiging isang mahalagang milestone sa pagbuo ng Calabarzon bilang isang globally competitive sa dynamic na rehiyon. Ang listed developer ng pag-aari ng Megaworld Corporation ay mamumuhunan ng 20 bilyon pesos sa isang Old Manila-inspired mixed-use development sa dating site ng San Lazaro Hippodrome sa Santa Cruz, Maynila. Sinabi ng Megaworld sa isang pahayag na ang Winford Resort Estate ay naglalayong i-relieve ang panahon ng pre-war ng Maynila at magtatampok ng mga pagpapaunlad ng kondominium, isang hotel, at isang commercial street. Ang development itatayo sa Santa Cruz, Maynila, sa site ng dating San Lazaro Hippodrome, isang horse racetrack that popularized betting in the 1900s bago ito na-abolish noong 2003 upang gumawa ng paraan para sa turismo ng San Lazaro at Business Park. Sabi ni Kelvin Oy, Head of Sales and Marketing at Megaworld Manila, kami ay nagdidisenyo ng Winford Resort Estate upang parangalan ang mayamang pamana ng makasaysayang lugar na ito na may bagong hitsura na sumasalamin sa Manila's golden years. Ang Winford Resort Estate ay magtatampok din ng French Renaissance, Neoclassical, at Art Deco na impluensya sa master plan nito. Ang isang nakaplanong highlight ng ari-arian ay ang Manila Paseo, na mag-aalok ng mga retail and leisure options alongside cobblestone walkways and heritage-style facades. Ang lugar ay nakakakuha ng inspirasyon mula sa makasaysayang mga daanan tulad ng Escolta Street sa Maynila at Calle Crisologo sa Ilocos Sur, ayon sa nag-develop. Ang itatayo din sa loob ng estate ay ang 17 palapag na One Crown Suites, na magkakaroon ng 389 na mga unit ng tirahan na nakatarget sa mga mag-aaral at mga batang propesyonal. Ang condominium tower ay mag-aalok ng studio sa 2 silid tulugan na mga unit na nilagyan ng mga wireless smart home system. Nagtatampok din ito ng mga amenities tulad ng swimming at kiddie pool, fitness facilities, co-working space, game and function room, isang bubong na deck na may hardin, lounge, badminton court, at kalahating basketball court. Ang Winford Resort Estate ay naisip bilang isang pamumuhay at tirahan para sa mga mag-aaral, pamilya, at propesyonal, sinabi ng developer. Matatagpuan ito malapit sa University Belt area, na tahanan ng marami sa mga pangunahing kolehiyo at unibersidad ng bansa. Ang pag-unlad ay maa-access din sa pamamagitan ng Felix Huertas Road at malapit sa mga pagpipilian sa pampublikong transportasyon, kabilang ang Light Rail Transit Line 1. Ang mga kalapit na ospital ay kasama ang Chinese General Hospital, Fabelo Hospital, at Philippine General Hospital. Ang Megaworld ay hindi pa nagbibigay ng mga detalye sa timeline ng proyekto, kabuuang lugar ng lupa, at kung ang 20 bilyong pesos paglalaan ay sumasaklaw sa buong master plan o tanging ang paunang yugto nito.